What's up guys? Sisimba nga kami ngayon, no? Today is Wednesday pero magsisimba kami. Kasi sa Sunday di kami available. And kami palang dalawa ni Guada, wala pa si Nicole and Dimple. I mean si Dimple kasi sunduin pa namin. Ay sorry, si Nicole pala sunduin namin. Si Dimple hinihintay na lang namin. So it's almost 6, malapit na mag 6 yan. Andiyan na si Dimple. Oy, Kalaguna. See you. At eto na nga mga kaigwa, no, palabas na kami sa kanto sa amin. 6:30 naman yung service doon pero medyo maaga lang kami ngayon kasi dadaanan pa namin si Nicole. Akala kasi namin na hindi siya sasama pero kaya pala ng schedule niya kaya nakasama siya. Bale dito nga siya sa kanto nag-aantay, no, sa may school. At nang pagkadating namin dito sa kanto, sobrang dami ng tao. Hinahanap-hanap pa namin siya kung saan siya banda nakaantay. Based na nakikita niya sa video, maraming nga tao, no, ang mga estudyante kasi pauwi na yan eh. Hindi nga lang estudyante yung nakaantay dyan, no, pati rin mga galing sa trabaho. At yun nakita na nga namin si Nicole. Nung papunta pa nga lang siya sa amin ay balita ko na hindi daw ito nakakain ng pananghalian. Kaya sigurado akong gutom na ito ngayon. Pinapunta nga daw sila sa land bank noon na buong araw, tapos hindi man lang sila nagka-time ng kumain. Siguro kung ako noon, di ko kaya yun. Siguro kakain talaga ako, hanapan ko ng tiyempo yun. At yun na nga, hindi nakapagtiis, kumain na nga habang nabiyahe kami. Pero naintindihan naman natin kaya kumakain siya dyan habang nabiyahe tayo. Ikaw ba naman, buong araw ka hindi nakakain? Siguro kung ako noon, di ko talaga kaya yun. Habang malapit na nga kami makarating doon sa simbahan, ay naalala ko na meron pala akong kamit up. Bali, sinikure ko muna itong tatlo, saka ko sila iniwan. Alam ko itong magkakapatid ito, ay mayayain to sila. Yan nga yung kamit up natin, no? Umuwi muna akong saglit at saka bumalik na rin ako dito agad sa CR. Bali yung ka-meet up nga natin ay galing pa yung apalit, no? Bali kinuha niya lang yung aircon na binili ko sa kanya kasi hindi fit dun sa sasakyan natin. Actually last year pa yun na sa akin, hindi niya lang kinuha agad. At agad na rin ako pumasok sa loob ng simbahan at dyan yung tatlo tinabihan ko na lang. At eto na nga mga kagwa, tapos na nga yung simba pero hindi kami pinauwi kasi may birthday pala. Kahit anong excuse ko nga, hindi talaga kami pinapaalis. Sa akin wala naman problema pero sa mga kasama ko nahihiya talaga sila. Kaya yun, naghukad na lang ako. Bali kunti nga lang kinaya namin dun, no? Kumbaga respetar lang sa kanila. Kasi nung papunta pa lang kami dyan, nag-usap-usap na kami, nakakain kami sa Romantic Baboy. Kung naalala nyo nung nasa Jumbo General kami ay gusto namin mag-samji. Kaso pinigilan lang namin yung sarili namin kasi kakasamji lang namin nun. Pero kasi dahil literal na gutom na kami at saka gusto namin kumain na marami ngayon, eto na ang araw na magbabawi. Bali maraming samjihan na ngayon na kainan namin dito. Kayo ba mga kagwa, mahilig rin ba kayo sa samji? At kung ikaw mahilig, kaway-kaway naman dyan. Bali first time nga namin ni Guada dito. Si Nicole at si Dimple, nakapunta daw sila dito before. Meron daw sila dito scallops. Hindi naman kasi lahat ng samjihan dito may scallops. So ito na mga kagwa, papasok na kami at mauna yung manlilibre. Kung napapansin nyo nga mga kagwa, sila lagi yung kasama ko. Kasi 2018 pa lang, sila na talaga yung laging kasama ko. Unang sampa ko pa lang sa Pampanga, sila na kagad yung mga kasama ko mga kaigwa. 7 years later mga kaigwa, sila pa rin yung kasama ko. At ito na nga mga kaigwa, nakahanap na agad sila ng pwesto at nakahawak na rin kagad sila ng chopsticks, no? Galing kasi ako sa CR dyan, umihi lang muna ako. Bali ito na nga mga kaigwa, nag-upisa na nga kami magluto. Kunwari lang po yung kami nagluluto, pero si Betty talaga nagluluto dyan. Tsaka sa aming apat, ako lang yung hindi marunong maghawak ng chopsticks, sila ang galing-galing na nila. Pero syempre, para hindi sabihin ignorante, try rin natin yan. Tulad nga ng sinabi ko, lahat ng bagay ay natututunan. Pero yung pagbigas ko ng Tagalog ko ay mahirap talaga. Sayang nga, hindi ko dala yung stand ko. Kung dala ko lang sana, gayahin ko sana si Bite King. Dahil nga anli ito, kunting rice lang yung in-order namin. Imbis na tatlo yung rice na kinakain ko, isa na lang muna. At least ba, experience tayo ng mga ganitong pagkain, yung mga social. Hindi naman talaga to social eh. Social lang yung bayad. Isipin mo naman 600 per head dito. Kung sa karinderya ka no, nasa 120, busog ka na. Kaya minsan treat natin yung sarili natin. Huwag lang yung puro trabaho tayo. Nakapagsalita yung walang trabaho. Medyo mabagal nga maluto yung pagkain dito no, kaya kinain ko na lang muna yung mga side dish. Bali marami nga side dish dito no. Sa side dish pa lang mabubusog ka na. Hindi ko lang lubos maisip na ganito na yung mauulam natin ngayon. Dati-rati, target lang yung nauulam natin. Alam niyo ba mga kaigwa, ano ibig sabihin ng target? Ang ibig sabihin ng target ay asin. Diba pag kinukuha niyo yung asin, ginagamitan niyo lang ng isang finger nyo para target. Katawanan. At mga ako dito sa uling nila mga kaigwa no. Kasi kung kunti lang yung pagkain na ilalagay mo, mahina lang yung baga niya. Pero pag marami naman, sobrang lakas naman. Nakikita nyo, lakas na usok. Tapos isa pa niyan mga kaigwa, di na kailangan mag-refill ng uling. Kasi yung uling nila dito mga kaigwa, high-tech na rin. Di tulad ng uling sa atin, nalulusaw. Dito sa kanila, hindi nalulusaw. 2 oras mahigit kami kumakain dito, pero ni minsan, hindi man lang nag-refill ng uling. Kaya paglaki ko mga kaigwa, gayahin ko to, gagawa ko ng business na uling. Kigwas uling. Pero medyo mataas nga yung presyo mga kaigwa kasi isang beses nyo lang bilihin kasi hindi naman nalulusaw na. Sira na lang yung kaldero natin pero yung uling hindi pa. At ito nga mga kaigwa, sabi nga ni Guada, lasubo nyo na yan kasi busog na siya. Pero kami ni Betty, hindi pa. Yung feeling na gustong gusto mo pa kumain pero nahiya ka lang umorder kasi dalawa na lang kayo nag-order. Tapos yung kasabayan yung dumating, umalis na pero kayo andyan pa rin. Kasi kanina nakita nyo naman sa pagdating namin puno yung parking area pero ngayon wala nang katao-tao. Ito na nga, maiyak-iyak nga sila kasi nagpa-order pa ako ng shrimp kasi kulang pa talaga sa akin. Hipon at pork barbecue sana yung kukunin ko dito mga kaigwa kasi sabi ko hipon na lang. Hipon na nga lang yung pinaad ni Guada dito, baka daw kasi
kasi hindi ko maubos. Habang hinihintay nga namin yung hipon mga kegwa na dumating, sina-challenge ako ni Guada dito na kumakain ba daw ako ng sibuyas. Sabi ko, oo naman, favorite ko naman yung sibuyas. Mas kaya ko pang kainin yung pagkain na may sibuyas kaysa sa pagkain na walang sibuyas. At hindi pa nga sila nakontento mga kegwa. Challenge pa ako ng mas malaki pang sibuyas. Syempre, simpleng tao lang tayo, ayaw natin mapahiya. Pinakita ko talaga sa kanila ng rapa-rapa na kaya kong kainin yung malaking sibuyas. At ito na nga mga kegwa, dumating na nga yung hipon na in-order namin. Bali, last order na namin yan, baka kasi hindi na maubos. Bali, dalawa na lang nga kami ni Nicole kumakain yan. At ito na nga ang pinaka-best part mga kegwa. Nilagay ko talaga ang camera dyan para makita natin kung sino talaga magbabayad ng ating mga kinain. At yun na nga no, si Nicole talaga nagbayad ng ating mga kinain. Salamat Nicole. Happy birthday. Sana sahod mo na ulit. Kapasok mo pa lang sa trabaho pero nanlibre ka na agad. Tapos pagdating ng sahod mo, wala ka ng pera, may iwan. Isa lang masasabi ko sa iyo, Betty. Maraming salamat. Sana makalimutan mo kaming singilin. Tsaka ipagpatuloy mo lang yung pagtatrabaho mo para may libre ka pa sa amin. Pagkalabas ko dito mga kegwa, nakita ko sobrang dumi pa lang ating sasakyan. Gagawa natin ng video yan na maglinis na yung sasakyan. No? And sige na mga kegwa, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Bye-bye. Ingat.